Ayos ito. Bibigyan ko kayo ng masarap na hapunan ngayon. Pinitik ni Linye ang kanyang daliri. Ang tatlong patak ng purong liquid ay mabilis na tumalsik sa gitna ng tubig. Boom! Sa pagkakataong ito, hindi kumulo ang tubig. Sa halip ay lumitaw ang isang 2 metrong lapad na Aipo-Aipo. Ang espiritual na enerhiya sa ilalim ng Wei Hukeng ay sobrang siksik. Halos makita na ng 2 mata. May namumuo pangang manipis na hamog sa ibabaw ng tubig. Parang isang paraiso. Splash! Ang unang bumisag sa kakaibang tanawin sa tubig ay ang 20 murang koi fish na piso lang ang halaga noon. Nanlaki ang mga mata ni Linye. Halos tumigil ang paghinga niya. Sa loob lang ng ilang araw, ang mga koi na ito ay nakaranas ng matinding pagbabalik sa sinaunang jeans nila. Mula sa kasing haba lang ng daliri, bigla silang lumaki ng kalahating metro. Ang bawat kaliskis nila ay parang sining na inukit ng maingat, lalo na yung isa na may pulang batik sa noo. Ngayon ay kasing puti ng niebe, parang mamahaling jade. Ang pulang batik sa noo nito ay sobrang matingkad, na sumasalamin sa sikat ng araw, at nagbibigay ng nakakabighaning liwanag. Ang mas nakakamangha pa, ang 20 koi na ito, ay tila nagkaroon ng sariling isip. Hindi na sila lumalangoy ng magulo, kundi nakapila ng paikot, at bumuo sa gitna ng Aipo-Aipo, ng isang perpektong hugis ng Tai Chi. Naglalabas ito ng isang pambihirang aura ng Feng Shui na nagkokontrol ng swerte. Ay ito ba ang maalamat na Dragon Vein Koi? Kahit isa lang ang ilabas ko rito, siguradong mag-aagawan ang mga Feng Shui Master at mga bilyonaryo para makuha ito. Habang gulat na gulat si Linye sa pagbabago ng mga koi, bloop 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 asterisk, mula sa pinakailalim ng Aipo-Aipo, biglang lumabas ang sunod-sunod na malalaking bula, isang anino na kasing laki ng gilingang bato. Ang dahan-daang humaahon mula sa putik sa ilalim ng tubig. Nanigas ang buong katawan ni Linye, nakatitig ng maigi sa ibabaw ng tubig. Kahit gaano pa kalaki ang snakehead fish na nilagay niya, imposible itong lumaki ng ganito. Splash! Nabasag ang ibabaw ng tubig. At isang nilalang na kasing laki ng palanggana, may dark gold na kabibe, at bitak-bitak na likod, isang higanteng softshell turtle, na parang isang sinaunang hari, ang lumitaw sa harapan ni Linye. Sobrang talam ng mga kuko nito, ang leeg ay kasing laki ng palso ng isang matanda, sa maliliit nitong mata na parang munggo. Makikita ang pagiging malapit at pagsuko kay Linye. Natulala muna si Linye, tapos ay hindi napigil ang humalakhak ng malakas. Ha ha ha. Ikaw pala yan. Namukan niya ito. Ito sigurado yung nasa Wei Hukeng noon. Bago pa man ito inabandona. Isang matandang pagong na maswerteng nakaligtas sa lason at basurang industriyal. Sa loob ng nakakalasong tubig. Nagtiis ito ng mahigit 1 dekada at hindi namatay. Sadyang napakatibay na ng buhay nito. Ngayong nababad sa matapang na espiritual na likido. Nalinis ang buong katawan nito. At naging isang malaking biyaya ang trahedya. Nakaranas ito ng pinakamatinding ebolusyon. Sa laking to. Ito ba ang maalamat na 100 taong gulang na Haring Pagong? Ang lupit ng bagay na to. Hindi lang ito pambihirang gamot na nakakapagpalakas, kundi isa ring kayamanan sa industriya ng yamang dagat, na kahit gaano kakayaman ay hindi mo mabibili. Hinawakan ni Linye ang King Softshell Turtle. Ang malamig at matigas nitong dark gold na shell ay nagbigay sa kanya ng matinding pagmamalaki. May Dragon Vein Koi na nagbabantay, at King Turtle na nagbibigay ng puwersa. International Chamber of Commerce pala, ha? Zhou Fugi. Tingnan ko lang kung paano kayo lalaban sa akin. Nang gabing iyon, sa palaisdaan ng mga Zhao, kabaligtaran ng masiglang Wei Hukeng, ay sobrang tahimik. Ang panig ng mga Zhao ay tila nababalot ng kamalasan. May hawak na flashlight si Zhao Gang, habang inuutusan ng ilang mga pinagkakatiwalaang tauhan. Karga-karga nila, mula sa napakamurang black market sa ibang probinsya, ang mga baniling mababang kalidad na greenhouse turtles. Palihim nila itong ibinubuhos sa palaisdaan. Tahimik na naninigarilyo si Zhou Fugi sa tabi. Ang kanyang mga mata ay mapula, na parang sapot ng gagamba sa dami ng ugat. Nitong mga nakaraang araw, para pagtakpan ang 3 milyon. At ang katotohanan tungkol sa mga premium na pagong. Palihim siyang umutang sa mga loan shark. Magdamag siyang nag-angkat mula sa ibang lugar, ng mga pinakamurang greenhouse turtles na ito. Bilisan niyo ang pagbuhos. Huwag kayong mabagal. Kailangang matapos ang lahat bago mag-umaga. Ang mga patay na pagong na iyon, ibaon nyo ng malalim. Pagkabuhos ni Zhao Gang ng huling basket, pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, at lumapit kay Zhou Fugi. Ang liliit na mga greenhouse turtles na ito, at ang lambot pa ng laman. Amoy putik pa sila. Masyadong matalino ang mga dayuhan sa International Chamber of Commerce. Hindi ba nila mapapansin ito? Kung malaman nilang nagpapanggap tayo gamit ang mababang kalidad, siguradong malalagot tayo. Padabog na tinapakan ni Zhou Fugi ang upos ng sigarilyo, na may napakasamang tingin. Wala kang alam.
Basta buhay ang mga pagong. May paraan pa tayo para makalusot. Sabihin na lang natin na hindi sila sanay sa tubig at lupa dito. At nadamay sa biyahe. Tsaka, gumastos ako ng malaki para kunin ang pinakamagaling na chef sa bayan. Basta sa oras ng pagluluto, damihan ang mga pampalasa para matakpan ng amoy putik. Hindi malalasahan ng mga dayuhang iyon ang pinagkaiba. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Zhao Fugi habang nakatingin sa tahimik na palaisdaan. Ito na ang kanyang huling baraha para makapagpalusot. Basta malampasan lang natin ang makalawa, ang inspection ng Chamber of Commerce, at makuha ang natitirang bayad. Agad kong kukunin kay Linye ang Wei Hukeng na iyon. Papabayaran ko sa kanya lahat pati tubo. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Zhao Gang na parang nagbabadya ng kamatayan. At baliw na nag-vibrate na parang baliw. Sinagot ni Zhao Gang ang tawag. Pagkatapos makinig ng ilang salita, ang dati na niyang namumutlang mukha, ay biglang nawalan ng kulay. Nahulog ang cellphone sa putikan na may tunog na plap. Patay tayo. Tapos na ang lahat. Maagang dumating ang malaking boss ng Chamber of Commerce. Bukas ng umaga. Gusto nilang gawin sa atin ang on-site inspection. Boom! Parang tinamaan ng kidlat si Zhao Fugi. Bumagsak siya patalikod, naninigas ang buong katawan. Sa pond na ito na may mababang kalidad na greenhouse. Hindi pa nga pamilyar ang tubig. Wala talagang puwang para magtago. Ang pagbagsak ng pamilya Zhao ay dumating ng maaga. Nagulat ang buong nayon sa kaguluhang ito. Nagkumpol-kumpol sa malayo para manood. Bumukas ang pinto ng Rolls Royce. Unang bumaba ang ilang nakasalamin. Matipunong bodyguard na nakaitim. Tapos, isang nakasuot ng mamahaling suit. May nakakapanindig balahibong presensya na middle-aged na lalaki ang bumaba. Ito ang International Seafood Chamber of Commerce, ang General Agent sa Greater China Region. Si Boss Zhu. Sumusunod sa likod ni Boss Zhu ay isang nakasuot ng tangsuit na masiglang matanda, ang sikat sa industriya ng seafood, na Master Appraiser, si Elder Ge, sina Zhao Fugi at Zhao Gang. Ang mag-ama ay pawis na pawis, nagkukumahog na sumalubong. Ang ngiti sa kanilang mukha ay mas pangit pa sa iyak. Boss Zhu, Elder Ge, bakit po kayo dumating ng isang araw na mas maaga? Ito, ang aga-aga pa, hindi pa po kami nakakapaghanda para salubungin kayo. Bahagyang kumunat ang noo ni Boss Zhu. Tinakpan ng ilong at bibig ng puting panyo. Halatang nandidiri sa nayon. Sa pangit na kalsada, Kapitan Zhao, ang oras ng Chamber of Commerce ay mas mahal pa sa ginto. Lilipad ako pa Dubai ngayon. Kaya dumaan na ako para tingnan ang mga produkto. Malinaw na nakasulat sa kontrata. 3 milyong halaga ng Wild Race Premium Soft Shell Turtles. Kung papasa ang produkto, ang 20 milyong balanse ay agad na ipapasok sa account nyo. Kung hindi tugma ang produkto, ang 30 milyong penalty. Ang Legal Department ng Chamber of Commerce ang magtuturo sa inyo kung paano magbayad. Nang marinig ang 30 milyon, sabay na nang inig ang mag-amang Zhao. Nanlambot ang kanilang mga binti. Pilit na kinindatan ni Zhao Fugi si Zhao Gang. Naglakas loob na manguna sa paglalakad. Boss Zhu, huwag po kayong mag-alala. Ang aming mga produkto ay siguradong top-notch. Nandyan lang po sa malaking pond sa unahan, dito po. Lumapit ang ilan sa gilid ng pond. Kahit na magdamag na nagpautos si Zhao Fugi na mag-spray ng maraming deodorizer, nananatili pa rin sa hangin ang bahagyang amoy ng pagkabulok at lanse ng mababang kalidad na feed. Paglapit pa lang ni Elder Ge sa tubig, biglang huminto ang kanyang mga hakbang. Sa kanyang malabong mga mata, ay may sumili na 2 matalim na tingin. Hindi siya tumingin sa tubig, kundi dumampot agad ng isang dakot na putik sa gilid ng pond. Inilapit sa ilong at inamoy. Biglang dumilim ang kanyang mukha. Kapitan Zhao, bakit ang tubig sa pond mo ay may matapang na amoy ng antibiotics at hormones? Nauutal sa takot si Zhao Gang. Nanginginig ang buong katawan. Elder Ge, nagbibiro po yata kayo. Paano po kami gagamit ng ganyan? Scientific farming po ang ginagawa namin. Siguradong walang halong hormones yan. Hindi pinakinggan ni Ginoong Ge ang mga kalokohan niya. Kinuha niya agad mula sa bodyguard ang isang mahabang lambat at padabog itong nilubog sa tubig. Sabay ahon ng isang soft shell turtle. Isang tingin lang niya. Tapos may malakas na pak. Ang kawawang turtle na yon ay buong lakas na ibinato sa paanan ni Zhao Fugi. Nanginginig ang bigitay ni Ginoong Ge sa galit habang nakaturo sa turtle na nasa lupa na nagkukumahog at sumigaw. Ito ba ang sinasabi ninyong premium na ligaw at alagang natural? Ang lambot ng shell, walang kakulay-kulay, ang nipis ng gilid parang papel, ang taba-taba, at ang labsa ng laman. Para lang itong galing sa black market sa kabilang probinsya. Mga pinakabasurang klase ng minadaling palat-ihing turtle. Kahit bogi bawat kilo, lugi pa. Ang kapal ng mukha ninyong magdala ng ganitong basura para lokohin ang International Chamber of Commerce namin. Boom!
Ang mga salita ni Ginoong Ge ay parang isang malakas na bomba na direktang sumabog sa utak ng mag-amang Zhao. Umikot ang paningin ni Boss Zhu sa galit at makikita sa mga mata niya ang nakakakilabot na pagnanasang pumatay. Zhao Fugi, hindi lang kayo lumabag sa kontrata. Ang lakas pa ng loob ninyong manloko. Mabuti, napaka-mabuti, magaling. Kumuha kayo ng litrato bilang ebidensya at tawagan agad ang international legal team natin. Kinuha ni Boss Zhu ang cellphone niya. Ang lamig ng boses niya, na parang nagbababa ng hatol ng kamatayan. Zhao Fugi, ihanda nyo na ang bahay at kotse ninyo. Pati na rin ang kalayaan ninyo habang buhay. 30 milyong danyos. Walang kulang kahit isang kasing. Maghanda na kayong mabulok sa kulungan. Vlog. Sina Zhao Fugi at Zhao Gang ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa at sabay na napaluhod sa putikan. Habang humahagulgol ng wagas, Boss Zhu, Ginoong Ge, parang awa nyo na po, palampasin nyo na kami. Baliw na nagmakaawa si Zhao Fugi. Inihampas ang noo sa bato, hanggang sa tumulo ang dugo. Kasi po, kahapon sa palaisdaan, biglang nagka-redneck disease. Namatay lahat ng mga orihinal na alaga namin. Ako po'y naguluhan lang. Kaya napabili ako ng mga basurang ito. Parang awa nyo na po, bigyan nyo pa ako ng 1 buwan. Gagawa po ako ng paraan para makumpleto ang order. Huwag nyo po akong kasuhan. Si Zhao Gang naman ay parang asong ulol, na nakayakap sa binti ni Boss Zhu. Boss Zhu, kasalanan po ito ng dati kong tauhan. Si Lin Ye ang may gawa nito. Hinayaan niya kaming mamatay. Napilitan lang din po kami. Sinipa ng bodyguard si Zhao Gang palayo. Nandidiring tiningnan ni Boss Zhu, habang inaayos ang kanyang suit. Kontrata lang ang kinikilala ko. Ginusto nyo yan. Harapin nyo ang parusa. Ginoong Ge, tayo na. Pagtalikod ni Boss Zhu, handa nang umalis kasama ang convoy para iwan sila sa ere. Ang sandali ng katapusan ng pamilya Zhao. Ang kaninang galit na si Elder Ge, ay biglang napahinto sa paglalakad. Bigla siyang lumingon, at tumitig ng maigi sa kanlurang bahagi ng nayon. Mabilis na gumalaw ang kanyang ilong. Umihip ang simoy ng umaga. Dala ang isang napakadalisay, at nakakapreskong halimuyak ng tubig. Tinangay ito ng hangin mula sa kanluran ng nayon. Sa halimuyak na ito, may halo pa itong isang bagay na nagpang-inig sa kaluluwa ng isang dalubhasa sa yamang tubig tulad ni Elder Ge. Isang matinding sigla ng buhay. Ito. Anong amoy ito? Itinulak ni Elder Ge, si Zhao Gang na nakaharang sa daan. Ang kanyang mukha ay tila isang panatikong deboto. Ganito kadalisay na amoy ng tubig, at ganitong antas ng sigla. Tiyak na may inaalagaan sa tubig na iyon, na isang hindi maisip na pambihirang kayamanan. Si Boss Zhu ay nagulat din sa pagkawala ng kontrol ni Elder Ge. Elder Ge, ano po ang naamoy ninyo? Isang pambihirang kayamanan, mas mataas pa sa hinihingi ng kamera. Isang napakagandang huli na higit pa sa inaasahan. Doon sa banda roon, Boss, bilasan natin at tingnan. Natulala si Zhao Gang na nakaupo sa lupa. Tumingin siya sa direksyong itinuturo ni Elder Ge, at nanlaki ang kanyang mga mata, sa kanluran ng nayon. Nandoon lang ang mabahong lugar na inupahan ni Lin Ye. Ang hukay na iyon malamig siyang tiningnan ni Elder Ge. Ang Wei Hukeng ay kayang maglabas ng ganitong antas, ng halimuyak ng tubig. Kung iyon ay Wei Hukeng, ang palaisdaan mo ng turtle, ay mas malala pa sa Poso Negro. Bago pa man siya matapos magsalita, narinig mula sa malayong kanluran, ang isang bigla at nakakabinging tunog ng malakas na pagsabog ng tubig, sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Isang nakasisilaw na gintong liwanag ang lumitaw mula sa ibabaw ng tubig sa di kalayuan. Tumalon ito ng higit sa 1 metro mula sa tubig, at gumuhit sa himpapawid ng isang perpektong gintong arko. Kahit hindi expert sa isda si Boss Zhu, ang biswal na epekto ng sandaling iyon ay nagpapigil sa kanyang hininga. Isda iyon. Paano nagkaroon ng kalahating metro ang haba at kumikinang na isda? Ito ay isang gintong pamumula golden carp. At saka, ito ay isang mutant na nagbalik sa pagiging dragon. Isang pambihirang dragon-eyed golden carp. Sa sobrang tuwa ni Elder Ge ay muntik na siyang mapatalon. Naiwan pa nga niya ang kanyang tungkod, at diretsong tumakbo patungo sa Wei Hukeng. Nang buong bilis. Bilis. Bilis boss, kahit magkano pa yan. Kahit anong mangyari, kailangan natin siyang bilhin. Agad na iniwan ni Boss Zhu at ng mga bodyguard ang nawawala ng pag-asang mag-ama na Zhao. At mabilis na, sumugod patungo sa Wei Hukeng. Napaupo si Zhao Fugi sa putikan, habang pinapanood ang papalayo na convoy ng mga mag-agarang sasakyan. Blanko ang kanyang mga mata. Tila ba hinigop ang huling patak ng kanyang kaluluwa. Tapos na ang lahat. Iyon ang lugar ni Lin Ye. Iyon ang teritoryo ni Lin Ye. Kay Lin Ye iyon, ang taong dati niyang tinatapakan. Isang hamak na trabahador na nagkakahalaga lang ng 500 piso. Hindi lang sinira ang lahat ng meron siya.
Ngayon, gusto pa siyang nakawan sa mismong harapan niya. Kunin sa kanya, ang pinapangarap niyang kayamanan. Ang mundo ng pamilya Zhao ay tuluyan ng gumuho. Buksan ang pinto. Bilis, buksan niyo ang pinto. Nakasandal si Elder Ge sa mabigat na pintuang bakal. Sumisilip sa siwang ng pinto. Nanginginig ang boses niya sa sobrang pananabik. Nakasunod naman si Boss Zhu kasama ang kanyang mga bodyguard. Nang makita nila ito, ang mahigpit na seguridad ng matataas na pader at electric fence. Bakas ang gulat sa mga mata ni Boss Zhu. Sa liblib na probinsyang ito, may nakagawa ng ganitong kapropesyonal na antas ng seguridad. Dahan-dahang bumukas ang pintuang bakal. Kumuha si Lin Ye ng silyang yantok, at umupo sa ilalim ng puno ng willow sa tabi ng hukay. May hawak siyang isang tasa, ng green tea na katimpla lang ni Su Chingching. Kalmado siyang nakatingin. Sa mga hindi imbitadong bisitang ito na bigla na lang pumasok, kababaitan lang ng pintong iyan. Kung masisira nyo yan, mga boss, babayaran nyo po yan. Hindi man lang narinig ni Elder Ge ang sinasabi ni Lin Ye. Pagkatapak pa lang niya sa loob ng gate, ang buong katawan niya ay parang naengkanto at hindi makagalaw. Nakatitig lang siya sa napakalinaw na tubig ng Weihukeng. Sa ibabaw ng tubig, may manipis na hamog. 20 mutated na koi na may kalahating metro ang haba, na magkakasunod na lumalangoy, dahan-dahan sa gitna ng tubig. Ang kislap na nagmumula sa kanilang mga kaliskis, ay lumikha sa hamog ng umaga, ng isang malapangarap na bahaghari. Diyos ko po! Akong si Ge Changsheng na sumusuri, ng mga isda sa halos buong buhay ko. Hindi ko akalain na sa tanang buhay ko, ay makikita ko ng personal, ang buhay na Dragon Vein Koi. Naiyak sa sobrang tuwa si Elder Ge. Kahit ang pagbagsak ng tungkod niya, sa lapag ay hindi na niya napansin. Tinuro niya ang isdang kasing puti ng niebe, na may pulang tuldok sa noo, ang Tancho Koi. Nanginginig ang kanyang mga labi. Boss Zhu. Ang Tancho na iyon, ay may perpektong hugis at walang kapintasan. Sa Feng Shui, ang tawag dyan ay swerteng umaapaw, at walang katapusang kasaganaan. Kung may uuwi lang natin ito, sa aquarium sa pinakamataas na palapag ng ating headquarters, siguradong poprotektahan nito ang ating swerte, at titiyakin ang tagumpay ng negosyo sa loob ng 100 taon. Si Boss Zhu ay isang tunay na bilyonaryo. Alam niya na ang ganitong pambihirang isda na may dalang swerte sa Feng Shui, sa mundo ng mga mayayaman, ay mabebenta sa napakalaking halaga. Ang mga big boss na bilyon-bilyon ang yaman, ay naniniwala ng husto sa mga ganito. Hindi lang ito basta isda, ito ay walang katumbas na halaga. Simbolo ng kapangyarihan at pinakamataas na kayamanan sa Feng Shui. Mabilis na lumapit si Boss Zhu kay Lin Ye. Ang kaninang mayabang, na tindig niya ay biglang nawala, at napalitan ng labis na paggalang. Kapatid. Ako si Zhu Wanshan, ang General Manager ng Yuanhai Seafood Chamber of Commerce sa Greater China. Bibilhin ko ang lahat ng isda sa hukay na ito. Kukunin ko lahat, lalo na yung red crown na yun. Mag-aalok ako ng 5 milyon para lang dyan. Para sa natitirang 19 na piraso. Kabuoang 24 million in cash. Ipapadala ko na sa finance ngayon din. Si Su Chingching na nakatayo sa likod ni Lin Ye, nang marinig ang napakalaking halagang ito, ang hawak niyang teapot, ay tuluyang nabitawan at nahulog sa damuhan. 24 million para lang sa 20 pirasong ito. Ilang araw pa lang ang nakakalipas. Binili lang ito ng 20 pesos. Mga murang koi fish lang ito. Kuya Lin, hindi na ito pag-aalaga ng isda, para ka na ring nag-iimprenta ng pera. Gayunpaman, sa harap ng presyong ito na sapat na para ikabaliw ng isang ordinaryong tao, ni hindi man lang kumunat ang noo ni Lin Ye. Dahan-dahan niyang hinaypan ang mga dahon ng tsaa sa kanyang baso, at mahina akong nagsalita. Ang galante niyo naman po, Boss Lei. Kaso nga lang, ang mga koi sa pan ko, hindi ko po muna ibebenta ng tingi. Nataranta si Boss Zhu. Inakalang naghihintay lang ng mas mataas na tawag si Lin Ye. Bata, madali namang pag-usapan ang presyo. Magbibigay ako ng 30 million. Para bilhin ang 20 koi na ito. Splash! Habang baliw na nagtataas ng presyo si Boss Zhu, ang kaninang tahimik na tubig, ay biglang gumalaw ng malakas. Isang kasing laki ng gilingang bato, na higanteng dark gold na shell, ang dahan-daang lumitaw sa ibabaw ng tubig. Ito ay dumaan sa mataas na konsentrasyon ng spirit liquid. 100 taong gulang na wild emperor turtle na luminous ang katawan. Ang nakakapangilabot nitong higanteng laki, at mga kuko na kasing talam ng kutsilyo, ay agad na nagbigay sa mga nasa pampang, na mga bodyguard na nakaitim ng matinding kaba, kaya napahawak sila sa kanilang mga baywang. Isang turtle, ang King Turtle, napasigaw si Elder Ge, ng isang napakatining na boses, nang hina ang kanyang mga binti, at tuluyang napalungod sa gilid ng tubig. Diyos ko po!
ang dark gold na wrinkles sa shell, at ang gilid na parang kaliskis ng dragon. Ito ay isang bihirang uri na hindi bababa sa 60 taon, na Wild Emperor Turtle. Sa laki nitong ito, siguradong nabuhay na ito ng higit 150 taon. At ang sigla ng buhay sa katawan nito, ay talagang nakakatakot sa sobrang lakas. Ito ang tunay na pinakamataas na kalidad ng medisina. Isang pambihirang bagay na kayang bumuhay ng patay. Mahigpit na niyakap ni Elder Gay ang binti ni Boss Zhu, habang umiiyak ng matindi. Boss Zhu, kunin niyo po ito. Kahit maubos pa ang yaman niyo, kailangan niyo itong makuha. Ang presidente ng ating Chamber of Commerce. Hindi ba't nasa bingit siya ng kamatayan? Kung gagamitin ng Emperor Turtle na ito, ang gilid ng shell nito bilang pangunahing sangkap, siguradong may iligtas nito ang presidente, at mahahatak siya pabalik mula sa kamatayan. Ito ay isang banal na bagay na nigang iligtas ng buhay. Ang mga mata ni Boss Zhu sa sandaling ito, ay namumula na sa sobrang tindi ng emosyon. At ang paghinga niya ay parang hinihingal na aso. Wala siyang anumang pag-aalinlangan. Agad siyang kumuha mula sa kanyang bulsa ng isang purong itim na limited edition na checkbook, at mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan. Kapatid, sabihin mo na ang presyo mo. Ang buong pondong ito ng mga koi, kasama ang king salmon na ito, at ang mga nasa ilalim ng tubig, na hindi ko masyadong makita ng mga dekalidad na huli. Bibilhin ko lahat ngayon, akong si Zhu Wanshan. Kahit magkano ang gusto mo, babayaran ko. Ibigay mo lang sa akin. Hindi pwedeng ibenta. Pag-aari iyan ng aming nayon. Walang pwedeng gumalaw niyan. Sa mismong nakakagulat na sandali ng transaksyon, biglang may narinig mula sa labas ng pinto. Isang nakakabinging sigaw. Si Zhao Fugi, habang inaalalayan ni Zhao Gang. Parang dalawang baliw, na nagkukumahog na pumasok sa pinto. Kanina pa sila nakasunod. Tumatakbo sa likod ng Rolls Royce. Pagdating sa pinto, narinig nila ang sinabi ni Boss Zhu. Kahit magkano ang gusto mo, babayaran ko. Ang mga mata ni Zhao Fugi sa sobrang inggit, ay halos magdugo na. Sumugod si Zhao Fugi sa gilid ng pondo. Tinitingnan ng dambuhalang King Salmon. At ang pondong puno ng mga swerteng koi. Halos tumulo na ang laway niya sa kasakiman. Tinuro niya si Lin Ye, at sumigaw kay Boss Zhu. Boss Lei, huwag kayong magpaloko sa kanya. Ang lupang ito ay sa aming Luokshakan. Ang pondong ito ay tinatawag na Weihukeng. Ito ay pag-aari ng nayon. Ang mga isda sa loob ay syempre pag-aari rin ng buong nayon. Ako ang kapitan ng nayon. Kinakatawan ko ang nayon para ibenta ito sa inyo. 10 milyon lang. Hindi lang iyon. Kanselahin nyo lang ang aming 30 milyong penalty sa Turtle Pond. Ang buong pondong ito ng mga kayamanan. Ibibigay ko lahat sa inyo. Akala ni Zhao Fugi ay nahanap na niya ang perpektong paraan para makalusot. Hindi lang mababayaran ng penalty. Maaagaw pa niya kay Lin Ye. Ang napakalaking kayamanang ito. Tiningnan ni Boss Zhu na parang tanga. Si Zhao Fugi. At malamig na nagsalita ng isang salita tanga. Idiot. Hindi napigilan ni Lin Ye na tumawa. Kumuha ng isang dokumentong may tatak ng pulang selyo ng kontrata. Kapitan Zhao, nakalimutan niyo na po ba ang kontratang ito? Kayo po mismo ang nagpagawa nito. Mula sa araw na pinirmahan ang kontrata, ang lahat ng produkto sa loob ng Weihukeng, lahat ng bagay at nilalang na narito, ay eksklusibong pag-aari ng umupa. Wala na pong anumang kinalaman ang nayon dito. Bahala na po ako sa sarili ko. Noon para maiwasan yung malugi ako, at humingi ng pera sa nayon. Sinasadya niyo pong idagdag ang kondisyong ito. Kahit pa para mapapirma ako ng mabilis. Hinanap niyo pa si Secretary Chen para tatakan ng selyo ng bayan sa kalagitnaan ng gabi. Para sa record Zhao Fugi. Kung nasaan man po ako ngayon, at ang eksklusibong kayamanang ito, kailangan ko pong magpasalamat ng lubos sa inyo. Sa inyong napakagandang plano noon, ang mga salita ni Lin Ye ay parang isang mabigat na martilyo na malakas na tumama sa puso ni Zhao Fugi. Hindi maaari. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Nakatitig lang si Zhao Fugi. Ang kontratang iyon na itim at puti. Biglang namutla ang mukha niya na parang papel. Siya ang gumawa ng sarili niyang bitag. Siya mismo ang nagbigay ng bundok ng ginto, gamit ang pinakamahigpit na mga tuntunin sa batas. Ibinigay niya ito ng libre sa kanya. Sa magsasakang pinakamaliit ang tingin niya. Agad na inabisuhan ng legal team ang grupo sa bansa, para kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao. Kahit pa, ang mga tagong yaman niya sa ilalim ng kama, kailangan ding simutin para sa akin. Bilang pambayad sa danyos, mga bodyguard, itong dalawang basurang nagkakalat, itapon niyo sa labas para sa akin. Huwag niyong damiin ang magandang lugar ni Boss Lin. Ilang mga bodyguard na parang mga gutom na lobo, agad na binuhat ang umiiyak at sumisigaw na si Zhao Gang at ang parang putik na si Zhao Fugi.
Parang nagtatapon ng mga asong gala. Sila ay walang awang. Itinapon sa labas ng gate ng Wei Hukeng. Vlog. Sa labas ng gate, walang magawa si Zhao Fugi kundi panoorin. Ang pintuang bakal na iyon na sumisimbolo sa walang hanggang yaman ay dahan-daang sumasara, nang maisip niya ang paparating na 30 milyong utang at pagkakakulong. Dahil sa matinding galit at stress, nakaramdam ng tamis sa lalamunan si Zhao Fugi. At biglang samuka ng sariwang dugo, tumirik ang kanyang mga mata, at bumagsak na walang malay sa maputik na kalsada. Sa loob ng gate, nakangiting tinanggap ni Lin Ye ang blankong tseke na iniabot ni Boss Zhu. Napakagalante niyo po, Boss Zhu. Ang Koi at King Salmon ay 50 milyon na lang po. Tungkol naman sa mga dekalidad na snakehead at golden back grass carp sa ilalim ng tubig, ituring niyo na lang po itong regalo ko sa Chamber of Commerce. Sige, deal. Ang kaibigang tulad mo, Boss Lin, ay siguradong ituturing kong kaibigan. Tuwang-tuwa si Boss Zhu. 50 milyong cash. Pumasok sa account sa isang iglap. Mula sa kahihiyan ng 500 piso. Hanggang sa maging pinakamayaman na may 50 milyon. Gumamit lamang si Lin Ye ng wala pang kalahating buwan. Ding, ang cellphone sa bulsa ni Lin Ye ay naglabas ng malinaw na pag-vibrate. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Lumabas sa screen ang isang mensahe mula sa bangko, na may pinakamataas na antas ng abiso. Kagalang-galang na VIP customer. Ang iyong account na nagtatapos sa 4x, ay matagumpay na nakatanggap ng 00000 pesos. Ang available balance ng iyong account ngayon ay 50,104. Available balance, 50 milyon. Eksaktong 50 milyong cash flow. Sa lugar na ito kung saan ang taunang kita ng bawat tao ay wala pang 30,000 sa liblib na nayon. Ang perang ito ay katumbas ng isang hindi matitinag na bundok ng ginto. Nakatayo sa tabi si Su Chingching. Nakatingin sa screen ng cellphone ni Lin Ye. Sa mahabang hilera ng mga zero. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Kuya Lin, tapos na ba talaga ito? Si Kapitan Zhao, hindi. Si Zhao Fugi. Ganito na lang ba talaga ang pamilya nila? Tapos na. Hindi. Ching-ching. Simula pa lang ito ng magandang buhay natin. Lin Ye, hinawakan niya ng napakanatural si Su Chingching. Dahil sa matagal na paggawa ng mabibigat na trabaho. At medyo magaspang na mga kamay. Iwanan na natin ang gulo sa opisina ng brigada. Bukas na natin ayusin yan. Ngayon, tutuperin ko na. Ang pangako ko. Nang gabing iyon, sa unang ospital ng bayan, VIP room ng Intensive Rehabilitation Department, tinakpan ni Su Chingching ang kanyang bibig. Habang walang tigil sa pagtulo ang kanyang mga luha, sa ibabaw ng kama, ang tatay niyang 3 taon ng paralisado, ay nakasuot na, ng pinakamalinis at pinakamalambot na damit pang ospital. Nakapaligid sa kanya ang 4 o 5 mga eksperto mula sa syudad na ipinatawag kagabi, mga nangungunang espesyalista sa neurology at rehabilitation, na nagsasagawa ng napakadetalyadong konsultasyon. Personal na nakatayo sa tabi ang direktor ng ospital, panay ang tango at yuko kay Lin Ye. Boss Lin, huwag po kayong mag-alala. Ang paunang bayad ninyong 1 milyong piso para sa pagpapagamot, ay pumasok na sa account. Ipinasadya namin para kay Ginoong Su, ang pinakamataas na antas ng stem cell repair, kasama ang acupuncture at rehabilitation therapy, sa loob ng 3 buwan. Siguradong makakalakad na muli ang matanda. Hindi na napigilan ni Su Chingching, at biglang yamakap kay Lin Ye. Mahigpit siyang kumapit sa baywang nito, at umiyak ng hagulgol.